Syempre yung mga construction company, negosyante lang yung mga yan eh. Para lang yan hired killer. Papatay yung hired killer kahit sino, basta magbabayad. Hindi pa ito yung moment. Ewan ko ha, parang bakit nagsimula dun sa mga kontraktor, dun sa 15 na kontraktor? Yung 15 na kontraktor na yan, imbestigahan talaga dapat yan. Imbestigahan talaga dapat yung mga kontraktor na yan. Kasi nga, sila yung hired killer eh. 'Di ba? Pero, kailangan pagsalubungin mo yung mga hired killer at saka yung mga mastermind. Kasi, yung mga hired killer, hindi naman yan papatay kung wala kang pangalan na ibibigay sa kanila. 'Di ba? So ngayon, ang tanong dito, sino ang nagbigay ng pangalan dun sa mga hired killer na ito? Dito sa mga kontraktor na ito, sino nagbigay ng project sa inyo? Sino ang nag-identify ng mga project na yan para gawin ninyo? Yun ang pag-usapan natin, yun ang hanapin natin, 'di ba? Anyway, ang tawag ito, hindi magkukwento lang ako dun sa flood control project investigation. Marami pa naman yan. Marami pa naman silang gagawin na session. Pero, siguro dapat parang hindi ko ba makita yung direction nung gustong gawin dun sa flood control project investigation. I think it has to be very, very clear kung ano yung gusto nating ma-achieve. Di ba merong 15 na contractors na pinangalanan si Bongbong Marcos? So sinasabi nila is that sa 15 na contractors na yon, napakalaki nung nakuha nila ng mga projects. Umamin si Secretary Bonuan na merong around 5 billion pesos na flood control project sa Bulacan given to Huawei builders na ghost. And I think at that moment, dapat na-prompt na ang mga senador na, paano nagkaroon ng mga ghost projects? Diba? I think the hearing could have gone to that direction of finding out bakit nagkakaroon ng ghost project. Kasi sa lahat ng problema ng infrastructure building, whether flood control, mga school buildings, roads, or whatsoever, yung ghost project yung pinaka-problema doon. Siguro yun din yung reason kaya kinat short ni Marcoleta yung hearing. Kasi it has to be refocus yung investigation. Kailangan siyang ma-refocus. And I noticed, parang 4 p.m. pa lang, 5 p.m. pa lang, in-end na yung hearing. And I think the direction of the hearing must be changed. And dapat nga dun sa kung ganito, kung 15 yung pinangalanan na nagkubra ng sangkaterbang mga flood control projects at meron ka ng mga identified na mga projects na ghost, dapat pag-submitin mo na ng report lahat ng mga construction company kung ano yung mga project nila at merong mga profile for each and every projects that they have undertaken. I think napansin na rin na Marcoleta yan na na hindi mo kailangan dramahan yung mga construction company eh. Hindi mo kailangan dramahan yung mga construction company na paano ka nakakuha ng ganyan? Ganito lang naman yung mo. Ganito lang, 250 lang yung paid up capital mo. Bakit ka nakakuha ng mga negosyong ganito? Kasi that's beside the point. Whether na-comply nila yung mga administrative requirement ng DPWH parang maging AAA, Quadro A na construction company, that's beside the point. Kasi kung kunwari kahit naman mababa ka, pero kung na-deliver mo yung mga project, diba? Aarbo tayo doon, diba? Aarte ba tayo kung kahit pa sabihin natin na maliit lang yung paid up capital niya pero nag-undertake siya ng malaking project at na-deliver niya. Tingin ko, medyo yun parang hindi yun yung dapat na sentro na parang paano ka nakakuha ng AAA, Quadro A, ganyan-ganyan. Dapat ma-focus doon sa flood control project na ginastusan, binadgetan, pinondohan, in-identify, and at the same time, tag as complete. Kasi nasa na yun, 'di ba? Nasaan na siya? So ngayon, ako feeling ko dapat yung mga construction company, yung 50 na in-identify, meron silang listahan ng mga flood control projects na ginawa nila. Asan ang picture niyan, asan ang mga report niyan, anong kondisyon niyan currently, 'di ba? Madami yan eh. Madami yan, pero ibig ko sabihin, ganun kayo kalaking construction company, you should be able to document everything and submit it before the Senate Blue Ribbon Committee. Ganon. So ngayon, yun yung kinakatakot ka dyan sa hearing sa Congress at saka sa Senate eh. Ang gagawin kasi nila, iaalay nila yung ulo ng mga construction company. Pero yung construction company, alam naman natin na may mga kasalanan talaga lahat ng mga yan. There is no need to, there is no need to really parang
put them in a very embarrassing, alam mo yun, yung tatanungin, pagkatapos papahiyain, ganyan. Papahiyain natin sila, okay? Papahiyain natin sila, pero at the same time, pahiyain natin sila kasama kung sino yung talagang deserving na mapahiya. So, yun yung ano dyan, yun yung parang iniisip ko na dapat na naging ano ng flood control investigation. Ayun, parang ang kinakatakot ko kasi maging ano siya yung ma-obsess tayo dun sa mga construction company. Siyempre yung mga construction company, negosyante lang yung mga yan eh, diba? Para lang yan hired killer. Papatay yung hired killer kahit sino, basta magbabayad. Ang hired killer, papatayin niya kahit sino, basta magbabayad. So ngayon, yung mga construction company, ganun lang rin naman sila eh. Ganun lang rin yung mga construction company, papatay lang rin yung mga construction company na yan. Gagawin nila lahat ng project. Basta merong kontrata, merong pondo, they are going to do any project that they are going to get. Even if they have to pay a lot of people about it, diba? Even if they have to pay a lot of officials from top to bottom, gagawin nila yan. So ngayon, I think ang problem is, sino ang nag-identify ng flood control project? Ang nag-identify ng flood control project ay yung mga nandun sa area, diba? Sino ang nag-identify ng mga flood control project dyan sa Bulacan? Dumaan ba yan sa barangay level ng development council nila, sa municipal level ng development council nila, sa provincial level ng development council nila, sa regional at saka sa national? Ngayon, kung tumaan yan, ibig sabihin, alam nila na yung mga flood control projects na yon ay kailangan. Diba? Ngayon, kung yung flood control project ay hindi tumaan sa mga development council, ang development council, by the way, is composed of the executive leader of the barangay, of the mayor, of the governor, and yung mga regional directors ng kung saan gagawin yung project na yon. So, if yung mga project na yon ay determined by the actual leaders kung saan gagawin yung project na yon, there will be no ghost project. Diba? There will be no ghost project. Magkakaroon tayo ng ghost project kapag kunwari ang nag-decide para dyan sa proyekto na yan ay ibang tao. Example, kunwari, si congressman, pinasok niya, pinilit niyang ipasok yan. At binaypas niya yung buong development council. Binaypas niya yung congressman, mayor. So, yun yung unang senaryo. Pangalawang senaryo, pwede rin naman na lahat ng mga tao sa executive branch of sa executive hierarchy, barangay captain, mayor, governor, hanggang sa taas, pinakakataas-taas at DPWH, ganyan-ganyan, ay kakuntsaba ni congressman. Diba? Tama, madam, ang nag-contractor lang naman, bayad sila, basta trabaho at kita ang dapat sisihan dyan, yung mastermind. Yung flood control project, ang kailangan na nag-a-identify niyan ay yung mga localities kung saan gagawin yung flood control project na yon. Kasi sila ang nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan. Sila ang nakakaalam kung sino ang mga binabaha dyan. Diba? Ngayon, hindi po pwedeng sabihin ng hierarchy sa executive branch of government na hindi nila alam yung mga projects na yon. Hindi na po pwedeng sabihin na hindi sila aware kasi unang-una, jurisdiction nila yon. Kalye nila yon, baha nila yon, sakripisyo nila sa araw-araw nila na buhay ang mangyayari kung papalpak ang mga flood control projects. Okay? Ngayon, kung kunwari hindi dumaan sa hierarchy ng executive leadership yung mga flood control project na yan, at ultimately sabihin na natin, hindi si congressman ang may gawa niyan. Okay? Then, sino yung congressman na yon? Ngayon, itong si congressman, kung meron siyang siningit na isang big ticket project, na flood control project, dun sa kanyang bayan, yung congressman na yon, kailangan niyang i-justify, bakit, congressman, bakit kailangan i-priority yung project mo? Diba? Yung project mo na yan, bakit bigla yung lumabas at bakit hindi alam ng iyong mga executive leaders na kailangan yung project na yan? Ngayon, at that point, pwede namang i-justify yun ni congressman. Well, kasi I conducted this, I conducted that, ganyan-ganyan. At nakita ko, ano ka talaga, kailangan talaga itong project na to. Congressman should be able to justify kung bakit nagkaroon siya ng funding para doon sa project niya. 'Di ba? Ma'am Joey, kailan ulit ang hearing ng flood control? Hindi ko alam. Parang i-announce na lang daw sabi ni Kong Marcolete. Ayun. Sabi ni Ate Che, follow the money trail. Ayun nga, so parang 'di ba? Parang nakakaloka kasi parang
Ang nangyayari kasi, yung mga taong in charge, hindi nila alam kung anong nangyayari. Nilalagyan ng project yung lugar ninyo, pagkatapos hindi nyo alam, wala kayong kamuwang-muwang na binubuhusan kayo ng pera. Imposible yun. Diba? Sobrang imposible nun. Ganda ng hikaw. Oo, maraming salamat. Ayan. From Davao. Ayan. Naaano lang ako kasi parang, ikaw, construction ka. Hindi pa ito yung moment. Ewan ko ha, parang bakit nagsimula dun sa mga kontraktor, dun sa 15 na kontraktor? Yung 15 na kontraktor na yan, imbestigahan talaga dapat yan. Imbestigahan talaga dapat yung mga kontraktor na yan. Kasi nga, sila yung hired killer eh. 'Di ba? Pero, kailangan pagsalubungin mo yung mga hired killer at saka yung mga mastermind. Kasi, yung mga hired killer, hindi naman yan papatay kung wala kang pangalan na ibibigay sa kanila. 'Di ba? So ngayon, ang tanong dito, sino ang nagbigay ng pangalan dun sa mga hired killer na ito? Dito sa mga kontraktor na ito, sino ang nagbigay ng project na inyo? Sino ang nag-identify ng mga project na yan para gawin ninyo? Yun ang pag-usapan natin, yun ang hanapin natin, 'di ba? May flood control din kaya dito sa Antique po. Pwede kong i-check yan. May mga contractor na biglang yaman dati, construction supply lang, dati ang business. Sabi ni Pogo for life, 2-time homeless champion. Ganun na nga sa QC, hindi daw nila in-approve pero nasimulan yung construction sa creek. Exactly. So, ibig sabihin, sino nag-approve niyan? Di ba, lahat ng mga project na ganyan, dapat kino-coordinate sa development council nila. I don't think acceptable na hindi sila magkakaroon ng knowledge doon sa mga hinuhukay sa kanilang mga bayan. Hindi yun po pwede. Paaminin ang mga contractor, sabi ni Orlando Nicolas. I don't think aamin yung mga contractors na yan eh. Kasi I'm very sure, isa sa mga condition, kaya nila nakuha yung mga kontrata na yan, is because meron silang mga backer. Kaya nga dapat, pagsalubungin natin, hindi ko alam, tingnan natin kung paano ito i-handle ni Kong Marcoleta, no? Intayin natin. Pero dapat pagsalubungin natin yung proseso ng pag-identify ng mga flood control projects. Sino ang mga nagbigay ng niyan? Ngayon kasi meron tayong lead. Ang lead natin is that meron nang inamin si Bunuan na 5 billion, Bulacan pa lang to ha, 5 billion na ghost project. 'Di ba? Ngayon pa lang, busisiin na natin yun. Na-approve din nga ang mga government agency. Meron nga 10% lang nagawa pero nakubra ang 100% na bayad. Yun dapat imbestigahan, sabi ni Feng Mi. Kailangan natin i-categorize yung gravity ng importance for every I think yun yung dapat na assignment ng mga staff ng mga senat. Only Kong Marcoleta. But yung mga senador nitong issue ng flood control project, yun ang dapat yung gawin, 'di ba? Yung una, mga ghost projects. Pagkatapos, yung mga ghost projects na binayaran na ng 100% pero hindi tapos. 'Di ba? Kasi na-rip nyo na yung budget ng bayan diyan eh. Pagkatapos ang bibigyan nyo hindi tapos na project. Sabi, nakikinig naman sa taong bayan si Sen Marcoleta. I'm sure mako-cover niya ito sa... Yeah, I think so naman. Ayun. Progress billing yata yan, sabi ni Charlie Whiskey. Hindi yung... Di ba parang ang usually pagka mga malalaking projects, by phase yung bayad. Ang sinasabi yata nung isang nag-comment, yun yung isang form ng corruption. 10% pa lang ang na-complete, pero siguro dahil ni-report na nila na complete na yung wala pa naman talagang nagagawa, pero nakubra na niya yung bayad para sa buong project. E di syempre, ano pang motivation nila para kompletuhin yung project kung bayad naman na sila for everything? 'Di ba? Sabi ni C, nag-work immersion ako sa DILG here sa Antipolo. And imposible na wala silang alam dyan kasi palagi may documents. Hard copy na binibigay sa municipalities from every barangay. Sino po bang oligarch na backer ni Bunuan? Yun ang hindi ko alam. Saan tayo magsusumbong? SC doesn't seem to care. Wala na silang paki sa national budget ng 2025. Ayun nga eh. 'Di ba? Totoo naman. Bagal mag-decide rin ng SC kung anong gagawin nila. Totoo naman na masyadong marami yung 6,000 na flood control projects na hindi mo maiisa-isa lahat yon. But investigation should prioritize ano yung pinaka-worst na form ng corruption dito. I think ang pinaka-worst is yung mga projects na ghost. Biruin mo fully paid, reported as complete pagkatapos hindi mo makita kung nasaan. Yung mga ghost projects, so inamin na ni Bunuan, we can build from there.